Maligayang pagbabalik sa Axis of Truth. May tigil putukan, parang ganon. At halatang hindi pa tapos ang trabaho sa Lebanon o sa Iran. Ngayong linggo, gusto ko magbigay muna ng mas malawak na pagtingin habang tinitingnan natin ang susunod na hakbang ni Pangulong Trump. At ilantad ang patuloy na karumal-dumal na pamamaraan ng sexual na karahasan na ginagamit ng IRGC at ng mga proxy ng Islamic regime para takutin ang mga tao sa buong rehiyong ito, mula Gaza hanggang Tehran. Pero una, pag-usapan muna natin ang moral na pagsubok tungkol sa Iran, na hindi na ipapasa ng pandaigdigang kaliwa sa kasalukuyan. Matagal nang ipinakilala ng kaliwa ang sarili bilang moral na awtoridad sa karapatang pantao. Ang panig na nagsasabing higit na nagmamalasakit, nakakakita at lumalaban para sa mahihina. Ang partido ng kababaihan, bakla, imigrante, tagapagtanggol ng karapatang sibil at laban sa kalupitan ng pulisya at death penalty. Ayokong marinig ulit ang mga ito dahil pinapakita ng Iran na hindi ito universal na sistema ng pagpapahalaga, kundi mapili lang. Pansinin kung paano magsalita ang kaliwa tungkol sa imigrasyon o kalupitan ng pulisya sa US. Ilang taon nilang ipinagtanggol ang mga lumalabag sa batas. Itinuturing nila itong moral at makataong issue. Mag-organisa sila, magpoprotesta, at isinisigaw sa lahat ang pagtutol sa kalupitan ng pulisya at ICE. Pero kapag mga batang Iranian ang binabaril ng mga IRGC sniper sa kalsada dahil napoprotesta, biglang hindi na natin ito problema. Hindi raw ito digmaan natin. Hindi bababa sa 1,639 na mga pagbitay noong 2025 ang pinakamataas na bilang mula noong 1,989. Higit sa 70% ng mga iyon ay hindi man lang inanunsyo ng rehimen. Daan-daang pagbitay ang naganap sa 2026 at 10,000 ang namatay sa mga protesta sa mga nagdaang taon. Mahigit 50,000 ang nakakulong ngayon. Karamihan ay nahaharap sa parusang kamatayan dahil sa pagpoprotesta. Sa sarili mismong pamantayan ng kaliwa, ito dapat ang pinakamalaking kwento ng karapatang pantao sa mundo. Pero hindi ito nangyayari. Suriin natin ang karapatan ng kababaihan. Madalas tayong hikayatin ng kaliwa na paniwalaan ng mga babae na tama naman. Ngunit sa Iran, nabubuhay ang mga babae sa gender apartheid. Binubugbog, kinukulong, o pinapatay sila kapag sumuway. Kapag nagpo-protesta, hindi sila nagpo-post ng mga hashtag. Isinasapanganib nila ang sarili sa ng torture, sexual na karahasan, na pag-uusapan pa natin, at pati na rin ang bitay. Kahit ginagamit ng rehimen at mga proxy nito, ang sexual na karahasan bilang kontrol at sandata. Napapabayaan pa rin ang mga babaeng iyon ng kaliwa dahil kay Trump, Bibi o anuman dahilan nila. Tingnan mo ang karapatan ng LGBTQ. Sabi ng kaliwa, hindi ito dapat tawaran. Pero sa Iran, pinaparusahan ng kamatayan ang pagiging bakla. Ang mga lalaki ay binibitay gamit ang crane. Sa kaliwa naman, may mga gay na lalaking tulad ni Glenn Greenwald na matagal nang inuulit ang propaganda ng rehimen at tinutulungan ng mga taong maaaring magbitay sa kanya sa digmaan ng impormasyon. Ayoko nang makarinig ng lektura tungkol sa pagiging makatao mula sa mga namimili kung sino ang mahalaga. Nakakalungkot, naging pulisiya na ito ng kaliwa, hindi lang salita. Si Jimmy Carter rin ang tumulong iwanan ng siya at nagbukas ng pinto para kay Khomeini noong 70. Nandun din si Barack Obama na itinulak ang kasunduang nuklear para lumambot ang rehimen at nagbukas ng 10 bilyong dolyar na pondong madaling ma-access. Ang pangako ay magbabago ang asal dahil sa pagluwag ng pasaning pang-ekonomiya. Pero hindi ito nangyari. Pinundohan lang ang pagpapalawak. Sa ilalim ni Biden, nanatili sa papel ang mga parusa pero pinaluwag sa aktwal na gawain. Ang rehimen ay kumita ng mahigit 100 bilyong dolyar mula sa kita sa langis lamang mula 2021 hanggang 2024 na literal na muling bumuhay sa pananalapi ng rehimen. Ano ang naging bunga ng muling pagbuhay? Mas matinding panunupil at karahasan sa bansa, mas maraming bitay at mas mahigpit na pagsupil. Sa ibang bansa, mas maraming karahasan sa pamamagitan ni Hasbar Ahmas, mga Houthi at lahat ng teroristang proxy sa buong rehiyon. Ngayon, bukod sa katawa-tawang pulisiya ng mga administrasyong demokratiko, may mas malala pang galing sa kaliwa ngayon. May mga taong tulad ni Senador Chris Murphy, Bernie Sanders at mga komentarista gaya ni Cheng Uyghur at Mehdi Hasan. Hindi lang nila binabalewala ang mga krimeng ito, inuulit pa nila ang mga pahayag ng rehimeng responsabale dito. Sinasabing natatalo ang Estados Unidos at pinilit ng Israel ang Amerika sa digmaang ito, na tatalakayin pa natin, kaya inaalis ang pananagutan ng rehimen at simpatya sa mga Iranian. Hindi ito pagsusuri, kundi propaganda. Malinaw na ang pattern, katulad ng sa issue ng Palestina. Hindi ito tungkol sa karapatang pantao, hindi ito ukol sa mga progresibong pagpapahalaga o sa mga taong sinasabing ipinagtatanggol nila. Kung totoo, dapat mga Iranian ang sentro ng usapan, pero hindi ganoon ang nangyayari.
Ang issue rito ay pagtutol sa Amerika at mga kaalyado nito, anuman ang kapalit. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagwawalang bahala sa mga bitay at karahasang sexual, pagwawalang bahala sa mga baklang lalaki na binibitay sa pamamagitan ng crane, at pagwawalang bahala sa mga batang binabaril sa kalsada. Hindi ko napakikinggan ang mga ito tungkol sa pagiging makatao. Iran ang moral na pagsubok ngayon, at hindi lang bumagsak ang kaliwa rito. Ipinakita pa nila ang tunay nilang kulay. Ngayon, puntahan natin ang naiwasang sakuna, si Kamala Harris. Ngayon, itong mga nakaraang linggo, may isang kwento na pilit na itinutulak ng seryoso, kahit dapat ay pinagtatawanan lang ito sa anumang seryosong usapan. At sa halip, inuulit-ulit ito ng mga politiko, mga komentarista, at ng mga taong dapat ay mas nakakaalam. Hindi nagpasya mag-isa ang Estados Unidos sa sigalot na ito, kundi parang hinilalang sila ng Israel. Kasama na rin si Kamala Harris. Pero epektibo lang ang argumentong ito kung aalisin mo ang kakayahan ng US at ng Islamic Republic na magdesisyon para sa sarili nila. Kailangan mong maniwala na hindi gagalaw ang Pangulo ng Estados Unidos nang walang pahintulot ng Israel. Habang naniniwala kang ang rehime na dekada ng bumubuo, nagpopondo, at nagdidirekta ng proxy terror warfare sa buong rehiyon, ay basta na lang tumutugon sa mga pangyayari. Tingnan mo ito. Pumasok siya sa isang digmaan. Nahatak siya rito ni Bibi Netanyahu. Linawin natin yan. Pumasok sa isang digmaan na ayaw ng mga Amerikano. Nilalagay sa panganib ang mga Amerikanong sundalo. Masakit pa ring pakinggan ang babaeng ito magsalita dahil sobrang tanga niya. Pero alam mo, ang narinig lang natin ay hindi naman talaga seryosong pagtatangka na harapin ang totoong sitwasyon ng labanan. Hindi rin naman niya maiintindihan, pero kasi, ang buong layunin ng mga ganitong pahayag ay ilihis ang sentro ng usapan mula sa Islamic Republic at ilipat ito sa Israel. Para ang rehime na nagdudulot ng kaguluhan, ang Islamic Republic ay mawala sa eksena, habang ang Israel ang nagiging pangunahing bida sa kwentong ito. Pag naintindihan mo ang pagbabagong iyon, mas madali mo nang maintindihan ng iba pa. Kaya naririnig natin ngayon mula sa marami na tila hinihila ang Estados Unidos sa digmaan, na parang ang pulisiya ng Amerika ay hindi para sa sariling interes nito, kundi dahil sa panlabas na presyon. Narinig natin ito mula kina Kamala Harris, mga political scientist gaya ni John Mearsheimer na matagal nang may kakatuwang obsesyon sa Israel, at maging kay Ilhan Omar sa Kongreso na hayagang nag-uudyok laban sa Pangulo ng US para siraan ng Israel. Tingnan ang sinabi ni Mearsheimer. Yung kwento ng New York Times kamakailan ay siguradong mapapalinaw sa napakaraming Amerikano na hinila tayo ng mga Israeli papunta sa digmaang ito. Maraming tao sa National Security Establishment ang nagbababala na kung hindi pa Red Alert, Orange Alert na. Sumama tayo dahil kumbinsi ng mga Israeli si Pangulong Trump na magandang ideya yon at may uubrang estratehiya sila. Si Pangulong Trump na magandang idea na may maayos silang estratehiya. Ibig ko sabihin, ang magandang balita ay mali si Mearsheimer sa halos lahat ng kanyang mga hula. Ang katotohanan na para bang masamang bagay ito ay patunay na tama ang pulisya at ito ang dapat gawin. Narinig din natin ang ganitong katangahan mula kay John Kerry na sinisi si Netanyahu kahit hindi naman siya ang punong ministro ng Israel noong panahon ni Bush. Tingnan mo ang sinabi niya ngayong linggo. Gusto niya mamatake tayo. Lumapit siya kay Pangulong Obama. Nagpresenta siya para humiling ng pag-atake. Tumanggi si Pangulong Obama. Tumanggi si Pangulong Biden. Tumanggi si Pangulong Bush. Ang tanging Pangulo na pumayag dito, malinaw naman, ay si Pangulong Trump. May mahabang kasaysayan ng pagsisinungaling ang taong ito, kaya hindi nakakagulat. Sino ba ang may pakialam sa katotohanan? Tama ba, John Kerry? Pero kalimutan na lang natin ang katotohanan, na ito rin mismo ang eksaktong argumento na ginagamit ng mga opisyal ng rehimeng Islamiko, yung mga natitira, di ba? Ibig kong sabihin, nandito si Galibaf. Tingnan mo. Ganun din, pinapaboran nila ang kanilang rehimen. Yung sinasabi kong hashtag, na yon itong gobyerno, sinasabi nilang unang Amerika. Pero sa totoo lang, una na ngayon ang Israel.
Dahil sa maling impormasyon niya, sa plano niya, sila nagdedesisyon. Sa parehong kaso, ang kwento ay ang Israel ang kumikilos at ang Amerika, sa kung anong dahilan man, ay sumusunod. Pagkatapos, ang Iran ay basta tumutugon sa sitwasyon na hindi naman totoong paglalarawan ng realidad, kundi isang sinadyang pagbalangkas na tumutugma sa kung paano inilarawan ng Islamic Republic ang labang ito sa matagal na panahon. Madalas igiit ng mga leader ng Iran na ang US ay kumikilos hindi bilang malayang bansa, kundi para protektahan ng Israel bilang ekstensyon ng interes nito. Iyan ang buong punto dito. Hindi digmaan ng Amerika ito. Hindi na nila tinatago ang mensaheng yan at inilalabas pa nila sa ibang bansa. Naririnig mo na ngayon ang iba't ibang bersyon ng parehong argumento mula sa kaliwa at kanan sa Amerika. Ang mga yan na parang nilinis at inayos para sa mga manonood sa kanluran ay dapat agad magdulot ng pagdududa kung kaninong pananaw talaga ang inuulit sa mga argumentong ito. Ngayon, mahalaga ito dahil nawawala ang saysay ng argumento kapag tiningnan ang totoong record. Hindi nagsimula noong nakaraang linggo ang posisyon ni Donald Trump tungkol sa Iran. Hindi ito nagsimula sa digmaang ito at hindi rin dahil sa Israel. Ito ay pananaw na nagsimula dekada na ang nakaraan at dokumentado sa sarili niyang salita at gawa. Tingnan ang sinabi niya noong 1980. Kapag nakuha mo ang respeto ng ibang bansa, nagkakaroon sila ng ugaling tularan ka, kaya nabubuo mo ang tamang pananaw. Ang sitwasyon sa Iran ay isang halimbawa niyan. Na pinananatili nilang bihag ang ating mga tao ay talagang lubos na katawa-tawa. Na nagpapabaya lang ang bansang ito at hinahayaan ang isang bansang tulad ng Iran na panatilihing bihag ang ating mga tao, para sa akin ay nakakakilabot. Hindi ko akalain gagawin nila ito sa ibang bansa. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na ginagawa nila ito sa ibang mga bansa. Malinaw naman. Ipinapano kala mong pumasok tayo roon kasama ang mga tropa at ilabas ang mga tao natin. Yan talaga ang paniniwala ko. Walang duda at malinaw sa akin. Sa tingin ko, magiging bansang sagana tayo sa langis at dapat nating ginawa yon. Nadidismaya talaga ako na hindi natin ginawa yon. Sa tingin ko, walang pipigil o magagalit sa atin. May karapatan tayong gawin yun dati, pero tingin ko wala na ang pagkakataon. Kaya nung 1980 sa panahon ng krisis ng mga bihag, ganito na ngayon. Tinawag ni Pangulong Trump na katawa-tawa ang sitwasyon sa rehimen, iginiit na dapat mas mariing kumilos ang Estados Unidos at tinukoy itong direktang hamon sa kapangyarihan ng Amerika. Hindi ito bagong posisyon ni Pangulong Trump at hindi rin ito konektado sa kasalukuyang mga pangyayari o impluwensya ng Israel. Marami pang iba. Dumako naman tayo sa 1987 sa isa pang panayam kay Trump. Nandito ako dahil personal na akong pagod na makita ang ating dakilang bansa na niloloko. Para kay Trump, bahagi lang ng problema ang mga kaalyado natin. Ngunit Iran daw ang tunay na may sala. Bakit hindi natin pwedeng kunin ang ilang langis nila sa tabi ng dagat? Paano mo gagawin yon? Magpapadala ka ba ng Marines o susugal sa digmaan? Hayaan mo na sa kanila ang Iran. Kuhanin mo ang kanilang langis. Paano? Ibig ko sabihin, gusto ba natin ng digmaan? Ano ang ibig sabihin? Pumasok ka. Paano papasok? Magkakaroon ng digmaan kapag mahina ka. Sige, paano tayo papasok? Anong gagawin natin? Sorry, magkakaroon kayo ng digmaan na magsisimula sa gitnang silangan. Paano kung sabihin ng Unyong Sobyet na gawin mo ito sa Iran? Papasok kami. Hindi ako naniniwalang gagawin nila yon. Kapag ina-take ulit ng Iran ang bansang ito, pasukin nyo at kunin ang isa sa mga malaking pasilidad ng langis nila. Kunin mo yon, panatilihin at bawiin ang nawala sa inyo dahil marami nang nawala sa bansa dahil sa Iran. Ayon, narinig nyo na. At noong huling bahagi ng dekada, 80 muling inulit ni Trump ang panawagan niyang salakayin ang Hague Island at ipinagpatuloy ang kanyang zero tolerance na paglapit sa anti-Amerikanong agresyon ng rehimen. Ito ay nagpatuloy sa mga taon dahil sa kanyang pagbatikos sa JCPOA, ang kasunduan sa Iran sa ilalim ni Obama. Tingnan ninyo. Ito ay bago pa lamang nilagdaan ng kasunduan sa Iran na nagbalik sa Iran ng $150 bilyong at wala tayong nakuha kahit ano, wala talaga. Ito ay matatala sa kasaysayan bilang Isa sa mga pinakamasamang kasunduan na kailanman ay napagkasunduan.
Ang kasunduan sa Iran ay isa sa mga pinakamasama at pinaka one-sided na transaksyon na pinasok ng Estados Unidos. Nakakahiya talaga ang kasunduang yon para sa Estados Unidos. At sigurado akong hindi pa yon ang huling maririnig ninyo tungkol dito. Noong 2015, tinawag niya ang kasunduang nuklear na iyon bilang pinakamasamang kasunduang kailanman ay napagkasunduan, gaya ng narinig ninyo. Hindi dahil may nag-utos sa kanya, kundi tugma ito sa matagal na niyang paninindigan sa loob ng mga dekada. At noong 2018, tuluyan na niyang isinakatuparan ang paninindigan na iyon sa pamamagitan ng pag-atras mula sa kasunduan. Noong 2020, inaprubahan niya ang pag-atake kay Qasem Soleimani, pinuno ng IRGC, na isa sa pinakamahalagang direktang aksyon laban sa Islamic Republic sa loob ng mga dekada. Malinaw na ito ay isang desisyon na ginawa ng Estados Unidos base sa sarili nitong mga estratehikong kalkulasyon. Mayroon siyang 4 na dekadang record ng pare-parehong paninindigan na nangangahulugang ang pahayag na bigla lang siyang itinulak dito ng Israel ay hindi lang mali, kundi kailangan mo pang balewalain ang buong pampublikong record ni Pangulong Trump. Kailangan mo ring balewalain ang aksyon ng rehimeng Islamiko dahil sa pananaw na ito, lagi lang silang nagre-react at hindi nadidikta ng mga pangyayari. Talagang katawa-tawa, lalo na't ang rehimeng ito ay gumastos ng bilyon-bilyon para palakasin ang Hezbollah, pundohan ang Hamas, armasan ang milisya sa Iraq, suportahan ang Houthis, at mamuhunan sa proxy warfare sa loob ng mga dekada. Bilang pangunahing estratehikong doktrina na idinisenyo para magpalawak ng kapangyarihan ng hindi inaako ang responsibilidad ng direktang komprontasyon. Hindi ito reaksyon. Inisyatiba ito. Ekspansyonista ito. Kasama rito ang direktang pag-atake sa mga Amerikano, tulad ng pambobomba sa US Marine Barracks sa Beirut noong 1983. Ginawa ito ng Hezbollah, grupong teroristang proxy na suportado ng rehimeng Islamiko, na pumatay ng 241 Amerikanong sundalo at nananatiling isa sa pinakamalalang pag-atake sa mga puwersa ng US sa kasaysayan. May malinaw na kasaysayan ang puwersa ng rehimeng Iranian sa pagpatay ng mga Amerikano, kaya ang sabihing walang sariling interes ang Estados Unidos na harapin ang rehimeng ito ay hindi lang mahina, kundi malayo sa katotohanan. Kung kontrolado talaga ng Israel ang US pulisiya, hindi sana tayo makakakita ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Washington at Jerusalem. Hindi rin natin makikita ang Estados Unidos na sinusubukang limitahan ang mga operasyon ng Israel, tulad ng ginawa ni Pangulong Trump sa kanyang komento tungkol sa Lebanon at sa madalas na alitan ng dalawang pamahalaan. Ngayon, sinasabi mong kontrolado ng Israel ang Estados Unidos. Kahit salumat ito sa lahat ng ebidensya o na ang mga desisyon ni Trump tungkol sa kung ano ang pinakamabuti para sa Israel ay based sa kung ano ang pinakamabuti para sa Israel, hindi kung ano ang pinakamabuti para sa Amerika. At ito ay isang kwento na kailangan mong balewalain ng 40 taon ng sariling record ni Trump. Hindi lang ito simpleng maling pagbasa sa mga pangyayari, kundi pananaw na sumasalamin sa propaganda mismo ng rehimen. Aminin na natin, palaging gustong ipakita ang sarili bilang reaktibong partido sa laban at ipinta ang Estados Unidos na minamanipula habang itinatampok ang Israel bilang pangunahing nagtutulak ng labang ito. Kahit malinaw na hindi totoo yon, gaya ng nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Sa totoo, kapag inuulit mo ang pananaw na yon, hindi mo sinusuri ang digmaan. Pinalalakas mo lang ang naratibong gusto ng rehimen ipalaganap, Kamala, at ipinapahiwatig mo yon. Yung 40 taong record na yan ni Pangulong Trump ay parang inuugnay kay Benjamin Netanyahu, isang tao na hindi pa nga kilala ni Trump noon. Hindi talaga tugma. Ngayon, may 2 kwentong lumabas na yung linggo. Tumagos talaga yon sa ingay at pinilit kang makita kung paano gumagana ang rehimeng ito at ang mga proxy nito. Hindi lang sa teora o talking points, kundi sa isang malupit at sobrang personal na paraan. Ang una ay ang kaso ni Salehi Akbari, isang 38 taong gulang na nurse, operating room technician at mountaineer mula Ardabil na kasama ang kanyang asawa, si Ahmed Khuray, ay tumutulong sa mga nagpoprotesta noon kamakailang pag-aaklas. Kaya sila ang naging target ng salakayin ng security forces ang kanilang bahay. Ngayon, hindi lang simpleng pagpatay ang nangyari, kundi sinadyang terorismo para wasakin sila at magpadala ng mas malawak na mensahe. Sinubukan niyang protektahan ang asawa sa pagsalakay ng IRGC, ngunit siya ang nabaril at napatay. Akala ng lahat, doon na magtatapos ang lahat. Pero hindi pa pala.
Ayon sa mga ulat, kabilang ang mula sa Iran International, hindi lang siya pinatay ng mga puwersa ng seguridad. Kinuhanan pa nila ng video ang ginawa sa morgue at ipinadala ito sa asawa niya. Isang video na nagpapakita na sexual na inaabuso ng mga puwersa ng IRGC ang kanyang katawan. Tingnan natin ang sinabi ni Ahmed. Nahihiya akong iparating ang mensahe nila. Nagpadala siya ng mensahe kay. Andoon sila para buksan ang phone niya. Nabubuksan iyon gamit ang kahit anong daliri. Tumakbo siya papunta sa malamig na imbakan. Doon ilalagay niya ang daliri niya sa tilpono para buksan ito. Alam mo bang sinabi ni Donin sa akin? Sabi niya, Flanza, ang asawa mo ay nasa aking mga kamay. بعد عکس میفرسته برا من. Paano ako makakalapit sa iyo ng ganito? Tingnan mo ang nangyari sa akin. Ngayon, nagiging isa na naman ako sa mga taong nabasag ang loob, tulad na nangyari sa akin sa kulungan. Nabali ang ngipin ko, nasaktan ang labi ko. Sa Diyos, hindi ako masyadong okay. Kapag pinapakinggan mo siyang magsalita, maririnig mo ang isang lalaking naglalarawan kung paano sinigurado ng mga pumatay sa kanyang asawa na ang pagkamatay nito ay simula pa lang na kanyang pagdurusa, hindi katapusan. Ginamit nila ang katawan niya bilang sandata laban sa kanya at pinilit siyang manood, kaya siguradong tatatak sa isip niya ang ginawa nila habang buhay. At dahil matapos siyang malagay sa danong sinadyang psikolohikal na pagpapahirap at piliting panuurin ang video na yon, pagkatapos siyang iwan ng walang hustisya, pananagutan o paraan ng pantakas. Sa nangyari sa kanyang asawa, si Ahmed Khuday, hindi niya kinaya at nagpakamatay siya kahapon. Ngayon, ang buong kwento ay hindi lang na pinatay ng mga puwersa ng rehimeng Islamiko ang asawa niya, kundi winasak din nila siya sa proseso. Matagal nang kilalang taktika ng rehimeng Islamiko ang sexual na karahasan. Ginagamit ito sa detention center tuwing interogasyon at pagsupil sa nagpoprotesta bilang paraan ng pagpapahiya, pagkontrol, at pananakot para hindi tularan ng iba. Sa kasong ito, hindi lang nila ito ginamit laban sa pinatay nila, kundi pati sa mahal nito, ginawang kasangkapan ang katawan sa psikolohikal na digmaan. Ngayon, ang pinakamasaklap dito ay hindi ito isang hiwalay na kaso. May mga ulat mula sa internasyonal na organisasyon na sistematikong ginagamit ng rehimeng Islamiko ang sexual na karahasan bilang kasangkapan sa panunupil. Nalaman ng UN Fact-Finding Mission sa Iran na ginamit ang panggagahasa at sexual na karahasan sa Women Like Freedom protests bilang bahagi ng malawakan at sistematikong panunupil, kabilang ang mga babae, lalaki at menor de edad na nakakulong. Naidokumento ng Amnesty International ang gang rape, paglagay ng kuryente sa are at sexual na pagpapahirap sa mga interogasyon na tinawag nilang sinasadyang estratehiya para magparusa, manghiya at pilitin ang pag-amin. Iniulat ng Human Rights Watch at iba pang grupong pangkarapatang pantao na ang sexual na karahasan ay hindi aksidente, kundi institusyonal. Ginagamit ito ng mga puwersa ng seguridad para magkontrol. Kung ikukumpara mo ang record na yan sa nangyari kina Salehi, Akabari at Ahmed Khodan, ibig sabihin, hindi mo tinitingnan ang paglihis sa sistema. Tinitingnan mo ang sistemang gumagana ayon sa disenyo nito. Ang layunin ay hindi patahimikin ang individual, kundi magbigay babala na kapag tinulungan mo ang nagpoprotesta, lumaban o lumabag sa patakaran, ganito ang mangyayari sa iyo at sa mga mahal mo. At ang mensaheng yon ay hindi natatapos sa kamatayan. Nagpapatuloy ito pagkatapos sa anyo ng kahihiyan, trauma at takot. Habang nangyayari iyon sa Iran, nakita rin natin na yung linggo ang parehong kwento mula sa Gaza na nagpapakita ng parehong luika ng kapangyarihan at pagsasamantala sa kahinaan. Iniulat ng The Daily Mail ngayong linggo na ang mga kababaihan sa Gaza, partikular ang mga balo at mga hiwalay na nawala ng tirahan, naputulan ng matatag na kita at napilitang umasa sa mga network ng pamamahagi ng tulong para mabuhay, ay sexual na sinasamantala ng Hamas o ng ibang mga lalaking kasabwat nila na may kontrol sa pag-access sa mga food parcel, makataong tulong, cash na bayad, at maging ang kakayahang makalipat o makahanap ng masisilungan. Ginagamit nila ang kontrol para pilitin ang kababaihan sa sexual na relasyon kung saan ang pagtanggi ay maaring magdulot ng gutom, kawalan ng tirahan o mas malala pa.
Ito ay mga testimonya, kabilang ang isang lalaking naglarawan ng balong na tagpuan sa tolda sa Garabli habang inaabuso ng ilang miyembro ng puwersang Kasam. May nagsabi rin na napipilitang magbenta ng sarili ang mga kababaihan para sa pagkain o maliit na pera. Minsan 100 shekels lang, na nagpapakita ng matinding desperasyon at hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan. Ipinapakita sa ulat na kadalasang nagsisimula ang mga interaksyon sa mga daluyan ng ayuda o mga relihiyosong organisasyon, kung saan humihingi ng tulong ang mga kababaihan at nagiging target ng mga lalaki na may access sa kanilang personal na impormasyon, kabilang ang mga numero ng telepono, at ginagamit ang pagkakaroon nila ng impormasyon yon para simulan ang panliligalig, panggigipit, at sa huli ay pamimilit. Si Noor, isang inang 4 na anak na lumikas at hiwalay, ay nagbahagi kung paano siya nilapitan ng lalaking nagtatrabaho sa kawanggawang Islamiko. Matapos humingi ng tulong, lalo pa siyang ginigipit at sinabihan na hindi niya ito pwedeng i-report o labanan. Hindi mo ako pwedeng ibunyag. Ako ang gobyerno dito. Ang mga pahayag na ito ay mismong bumubuo sa kabuuang estruktura ng pang-aabuso sa ilalim ng Hamas at mga proxy ng Islamikong rehimen sa Iran. Dahil ipinapakita nito ang isang sistema kung saan ang parehong mga tao na may kontrol sa mga yaman, seguridad at pang-araw-araw na buhay ay kumikilos din ng walang anumang pananagutan. At kapag ang mga kababaihan ay nawalan ng lahat, wala na silang ibang pagpipilian, kundi makibagay sa ganitong dinamika ng kapangyarihan para mabuhay. Kapag pinagsama ang dalawang kwento, makikita ang pattern. Sa Iran, ginagamit ng Estado ang sexual na karahasan bilang kasangkapan ng panunupel at psikolohikal na digmaan. Sa Gaza, may proxy na teroristang grupo na gumagawa rin ng ganoon. Hindi lang ito tungkol sa ilang insidente o masasamang tao, kundi sa mga sistemang pumapayag at kulturang nadnonormalisa ng ganitong asal. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagsasabing magkapantay ang moralidad ng Israel at ng mga grupong ito ay hindi lang katamaran, kundi insulto sa mga taong nabubuhay sa ilalim nila. Malaki ang pagkakaiba ng demokrasya sa digmaan kumpara sa mga rehimen o organisasyong gumagamit ng panggagahasa, panghihiya at pamimilit bilang sandata ng kapangyarihan. Kung hindi mo makita ang pagkakaibang iyon, ang pananaw mo sa karapatang pantao ay hindi lang salungat, kundi malayo sa realidad. Kaya simulan na natin ang magaganda, masasama at pangit na kwento ngayong linggo. Ang masama ngayong linggo ay ang paglala ng mga sadyang pag-atake sa mga institusyong Hudyo sa labas ng Israel na ilang buwan na naming binabalaan at nangyayari na ngayon mismo. Hindi ito basta nagkataon lang at hindi rin ito iisang insidente lang. May grupo na ngayon na umaako ng responsibilidad sa maraming pag-atake at ito ay ang grupong tinatawag ang sarili nilang Harakat Ashab al-Yamin. Ang Al-Islamiyah, na lumitaw kamakailan at iniimbestigahan ngayon ng mga autoridad sa Europa, ay tinitingnan bilang posibleng proxy terror group na konektado sa Iran. Ngayong linggo, may nagtangkang sunugin ang Kenton United Synagogue sa Hilagang Kanlurang, London gamit ang pampabilis ng apoy na nagdulot ng sunog at usok. Hindi ito nag-iisang insidente. Tulad ng sinabi ko, bahagi ito ng serye ng pag-atake na tinuturing ngayong tuloy-tuloy na kampanya ng karahasan at pananakot sa komunidad ng mga Hudyo. Ang parehong grupo rin ang umako sa iba pang pan-atake noon, kabilang ang pambobomba gamit ang apoy sa ambulansya ng komunidad ng mga Hudyo. Dalawa rito ay nangyari sa Golders Green, kung saan sinunog ang ilang sasakyan ng Hadzola sa labas ng sinagoga. Gumamit sila ng pampabilis ng apoy, parehong taktika, nagpasabog at sinira ang mahahalagang gamit para sa emerhensya. Ngayon, iniugnay din sila sa mga tangkang panununog sa mga sinagoga sa Finchley at sa Hendon, pati na rin sa isang pag-atake sa medyang nasa wikang Persian. Media outlet na Iran International, kritikal sa rehimeng Iranian. Dapat ipahiwating sa iyo na hindi lang ito tungkol sa random na target, kundi sa isang network ng simbolikong target na konektado sa buhay ng mga Hudyo, Israel at oposisyon ng Iran. Hindi lang sa London nagtapos ito. Inako rin ng grupo ang mga pag-atake sa Europa, gaya ng Belgium at Netherlands, na tinarget ang mga sinagoga at lugar ng mga Hudyo. Kaya tinitingnan na ito ng mga autoridad bilang isang transnational na pattern sa halip na isang lokal na serye ng mga insidente. Patuloy na minamaliit ng mga tao ang nangyayari. Gusto nila itong palabasin na hindi organisadong galit o biglaang pagkagalit, o gawa lang ito ng ilang masasamang loob. Sa totoo lang, ang nakikita mo rito ay uri ng kapaligirang nagbibigay daan sa mga network, proxy at operasyon ng impluwensya na mag-ugat, kung saan naging normal na ang pag-uudyok sa loob ng maraming taon, at kung saan kaunting tao lang ang kailangan para gawing aktual na karahasan ang pag-uudyok na yon. Kapag may sinagoga at ambulansya na sinusunog, media outlet na tina-target, at nangyayari lahat ito sa ilang araw lang,
Hindi lang ito issue ng seguridad. Senyal ito na ang mga matagal nang namumuong issue dahil sa propaganda, pag-uudyok at malayang kilos ng ilang network ay nagiging aktwal na pag-atake sa mga komunidad ng mga Hudyo. At walang konteksto na nagbibigay katwiran sa pagsunog sa isang sinagoga gamit ang pampasabog. Walang konteksto na nagbibigay katwiran sa pagsusunog ng mga ambulansya. Walang dahilan para sa patuloy na pananakot sa isang komunidad dahil lang sa kanilang pagkakakilanlan. Ngayon, ang pangit na kwento ng linggo ay kung paano mabilis naging pandaigdigang naratibo ang isang walang basehang at nakakatawang pahayag. Hindi ko nga maisip banggitin ang alegasyon na ginamit ng mga puwersang Israeli ang mga aso para sexual na abusuhin ang mga Palestino. Nagsimula ito sa Euromed Monitor na konektado sa Hamas, ngunit wala rin silang ibinigay na matibay na ebidensya sa mabigat na akusasyon. Pagkatapos, pinalabas ng Dropsite News na parang totoon balita at pinalaganap pa ito. Sinabi nilang Israeli intel source iyon, pero hindi naman intelligence. Hindi rin galing gobyerno at walang kaugnayan sa estado. Isa itong aktivistang komentarista na hayagang laban sa Israel at inuulit lang ang parehong pahayag at ipinapakita ito na parang kumpirmasyon. Hindi ito pagkakamali sa kanyang panig. Sinadya itong panlilinlang para bigyang kredibilidad ang kwentong walang basehan. Kapag tiningnan mo ang mismong pahayag, malinaw na hindi ito totoo dahil hindi lang napatunayan, kundi sa aktwal ay imposibleng mangyari. Dahil una sa lahat, umaasa ito sa mga testimonya na hindi naman napatunayan at walang kahit anong ebidensya. Ibig ko sabihin, yung mga bilanggo na nagsasabing sa State Taiman na ginahasa sila ng mga aso ng IDF dahil inutusan at sinanay daw ng IDF ang mga aso na gawin iyon. At hindi rin naman makatwiran sa mga kwento. Lalo pang hindi ito makatwiran dahil militar pa nga. Ang mga aso ay sinasanay gamit ang conditioning, paulit-ulit na pagsasanay at reward system para gawin ang mga tiyak na gawain tulad ng pagtuklas, pagsubaybay o kontroladong pagdakip na mangangailangan ng eksaktong kilos at pagiging maaasahan. Pero hindi yung basta-basta o hindi inaasahang kilos. Walang training framework kahit saan sa mundo para sa mga aso na nagkukondisyon sa isang hayop para sa sexual na aksyon kapag inutusan dahil hindi yun ugali na pwedeng gawing standard, kontrolin o gamitin sa isang operational na sitwasyon. Kaya kahit sinong may batayang kaalaman sa mga programa sa pagsasanay ng aso ay agad alam yan. Kaya ang natira na lang ay katawa-tawang paratang na walang ebidensya at hindi pumapasa sa simpleng pagsusuri. Pero nagpatuloy pa ako at nakausap ang isang sundalo na nagsilbi sa estado ng Teman nitong mga nakaraang buwan at taon. Tinanong ko siya tungkol dito at simple lang ang sagot niya. At ika nga niya, napakabobo nun. Paano mo gagamitin ng hayop para gahasain ng tao? Hindi totoo yan. Kaya ayan, narinig niyo na. Ganyan ang antas ng kaseryosohan na nararapat dito dahil hindi ito investigative journalism. Isa itong propaganda pipeline, kung saan ang di ka panipaniwala at halos nakakatawang pahayag ay inilalatala, kinukuha ng iba, pinalalaki, at binibihisa ng pekeng autoridad hanggang magmukhang totoo para paniwalaan ng tao. At kapag may nagtanong nga ng ebidensya, kumalat na ito kahit saan. Hindi lang pandilin lang sa tao ang pinsala nito. Ang mas malala pa dito, kinukuha mo ang isa sa mga pinakamabigat na krimen at ginagawa mo itong sandatang pampolitika na syempre ay nagpapahina sa mga totoong biktima at totoong kaso dahil binabaha mo ang usapan ng mga paratang na hindi kailanman mapapatunayan at hindi naman talaga napatunayan mula pa sa simula. Kaya ang totoong kwento ay hindi yung sinasabi nilang nangyari. Ang kwento rito ay kung gaano kadali ngayon gumawa ng kwentong peke, ipasok sa sistema at ituring na totoo kahit walang sapat na ebidensya. At syempre, maganda ngayong linggo hindi dahil may naayos, kundi dahil kita na ang pagkukunwari, di mo na kailangang ituro. Ngayong linggo, si Candace Owens na matagal nang nagpapalaganap ng anti-Hudyo at anti-Israel na retorika online, ay kinasuhan ng paninirang puri dahil sa maling pahayag laban kay Rajit Macron. Biglang seryoso ang lahat dahil hindi lang ito tungkol sa kaso, kundi kung kanino siya agad lumapit ng may totoong konsekwensya. Ngayong linggo, inihayag ni Laura Loomer na si Kasowitz ang humahawak sa legal na depensa ni Candace. Benson Torres, isang malaking law firm sa New York na malalim ang koneksyon sa mismong legal at politikal na establishmento na kunwari inilalabanan niya.
isang kumpanya na dati naging partner si David Friedman bago siya maging US Ambassador sa Israel. O, kumuha si Candice ng isang Zionistang Hudyo na abogado para katawanin siya. Linawin natin kung anong itsura nito. Candice, ilang buwan mong pinalalaganap ang mga pahayag laban sa mga Hudyo, kinukwestiyon ang kanilang katapatan, at pinalalakas ang propaganda kontra Amerika, pati pagtawag sa mga Hudyo na sinagoga ni Satanas. Pero kapag kinasuhan ka ng paninirang puri at may pananagutan sa sinabi mo, agad kang tumatakbo sa isang kilalang law firm sa bansa. Isang firm na galing din sa mismong Zionistang mundo na binubunyag mo. Totoo ba ito? At huwag kalimutan, ang firm na ito ay konektado rin sa pagtatanggol sa Israel at interes ng mga Hudyo sa mataas na legal at pampulitikang antas. Hindi ito kabalintunaan, kundi ganap na pagbagsak. Dahil kung talagang pinaniniwalaan mo ang mga sinasabi mo, Candice, hindi ka aasa sa mismong mga estrukturang palagi mong binabatikos. At siguradong hindi ka rin aasa sa legal na ekosistemang gawa ng mundong kinakalaban mo. Pero kapag sarili mong pangalan, pananagutan at kinabukasan na antaya, biglang nawawala ang lahat at pupunta ka rin sa pinakamagagaling na abogadong mahahanap mo. Iyan ang magandang balita ngayong linggo. Hindi dahil nagbago ang masamang babaeng ito, kundi dahil tuluyan ng natanggal ang maskara at wala ng paraan para magkunwaring iba ang totoo. Tapos na tayo na yung linggo pero babalik kami next week na may mas maraming kwento tungkol sa nangyayari sa rehiyong ito at sa digmaan laban sa Islamic Republic, pati kung mananatili pa ang tigil putukan. Kung may kwento kayong gusto ninyong talakain namin, kontakin lang ako sa social media bilang Emily K. Schrader o sa Instagram na Emily in Tel Aviv. Kita-kits muli sa susunod na linggo dito sa JNS sa Axis of Truth.